Magandang araw po. Happy Lord's Day po sa lahat. Kayong mga manonood ng video nito, binabati ko po kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Okay? Dito tayo sa barangay 102. Ito po sa pamilya ni Ate Merle. Tama. Ang dala po nating Biblia, yung salita ng Diyos Biblia. Ang Biblia po ang kinasusulatan ng turo at aral ng ating Panginoon Diyos. Ang Biblia din po ang ginagamit para ituwid ang isang tao. Ibig sabihin, maraming pong libro na mahalaga, pero higit na mahalaga ang Biblia sa lahat ng libro. Po, kung sa ganong batayan lang ating pagbabatayan. Ang babasahin natin sa Biblia ay hingin natin ang tulong ng Diyos upang siya po ang magpatutuho sa atin. Siya ang pumatnubay upang ating lubos na maintindihan ang gusto niya. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. God bless, brother. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pasok na po kasi siya bilang guard. Ang Biblia po, mayroong tinuturo dito. Dito sa Exodo chapter 20, verse 13. Huwag kayong papatay. Sa verse 15, huwag kayong magnanakaw. Itong sinabi ng Diyos dito na huwag kayong papatay, huwag kayong magnanakaw, ito po yung ugali ni Satanas. Kaya sinabi ng Diyos na huwag kayong papatay, huwag kayong magnanakaw, para huwag nyo pong tularan si Satanas. Yan po kasi ang katangian ni Satanas. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, siya po ang nag-reveal ng panahon na siya po ay nasa lupa. Siya po ay nangangaral. Ang sabi niya po rito, sa 1 Gs, ganito po ang mababasa natin. Dumarating si Satanas para lang magnakaw, pumatay, at magwasak. Kung ano po yung katangian ni Satanas o pag-uugali ni Satanas, ay binanggit ng Diyos na huwag, ang sabi ng Diyos, huwag kayong papatay, huwag kayong magnanakaw. Ibig sabihin, para huwag kayong magaya kay Satanas. Sapagkat si Satanas po ay itatapon ng Diyos sa tamang panahon doon sa impyerno. At yung mga taong, yung ugali, katangian ni Satanas na ginawa ng tao at inabot sila ng kamatayan na ganun pa rin sila po ay itatapon ng Diyos doon sa impyerno na kasama yung mga tao na taglay nila yung katangian ni Satanas. Dito po sa Mateo chapter 25, 41. Ang sabi po dito sa kasulatan ay ito ang ating mababasa. Sabi ni Jesus, pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa. Kita nyo? Ang kausap ni Jesus, mga tao na po. Anong sabi ni Jesus sa mga tao? Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inianda para sa dyablo at kanyang mga kampon. Ibig sabihin, darating palang panahon, hindi lang pala si Satanas at yung mga nagrebelding anghel sa Diyos ang ilalagay doon, pati yung tao na ginagawa nila yung ayaw ng Diyos.
Huwag kayong magnanakaw, huwag kayong papatay. Oh. Bakit po? Tingnan nyo na lang po yung nababalita ngayon. Ewan ko kung napanood nyo, kagabi napanood ko yung isa. Sumakay siya ng Grab. Nang pagdating doon sa lugar na kung saan siya natin ng Grab driver, ay ba sinaksak niya ng ice pick yung driver ng Grab. Wala silang pinagawa yan. Kasi naka-video napapanood Sinaksak niya ng ice pick. Kinuha na yung pera, kinuha pa yung motor. Tumakas. Ngayon, nakarating ng Malabon. Nagnakaw naman ng cellphone doon. Doon na po siya nakuha ng taong bayan. Kaya, binugbog siya pero hindi siya pinatay. Kita niyo po, ang tao. Nagnakaw na. Ninakaw yung pera ng Grab driver, kinuha yung motor. Pinatay pa. Yung lahat, yung katangian ni Satanas, nasa kanyang lahat. Ngayon, ang tanong, gusto ba ng tao yun? Hindi. Sa kawalan niyang kahalaman sa turo ng Diyos, nabiktima siya ni Satanas. Sino bang gusto pumatay ng kapwa-tao? Wala naman. Kahit nga yung galit na galit, hindi niya nga magawang pumatay ng tao Pero bakit niya nagawa? Wala na mga atraso sa kanya, nagatid lang Diba? Kaya yan po ang sabi ng Diyos. Kaya niya tayo pinagbabawalan na huwag tayo magnakaw, huwag tayo pumatay ng tao, sapagkat ang mga katangian na yan ay katangian ni Satanas, ang sabi ng Panginoong Yesus. Kaya pag namatay ka, na hindi ka nakapagsisi, kaibigan, yan ang 25:41 ng Mateo, na yung taong kausap ni Jesus, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa ng Diyos. Isipin niyo po, masarap mabuhay dito. Karapatan natin mabuhay dito. Pero wala tayong karapatan kunin ang buhay ng tao. Walang sinasabi ang Diyos na patayin mo yan. Ang nag-uutos lang na patayin mo yan ay walang iba kundi ang dyablo. Bakit po? Tignan ninyo dito sa Revelation. Anong sabi rito? Dito sa 12 ng Revelation, okay, ito, nakalagay. 12, chapter 12, ito. Pahayag 12 sa 1. Pagkatapos nito, isang kagilagilalas na bagay ang nagpakita sa langit. Nakita ko ang isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. May korona siya sa ulo at may 12 bituin. Manganganak na siya, kaya dumahing siya dahil matinding sakit. Ito na lang sa 4. Tinangay ang buntot niya. Sige, tuloy natin sa 3. May isa pang kagilagilalas na bagay na nakita ko sa langit. Isang malaking gulang na dragon, o matandang dragon na tinutukoy. Isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay na may korona sa bawat ulo. 4. Tinangay ng buntot niya ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at itinapon sa lupa. 1/3 anghel po ito. Tinangay ng dragon, si Satanas. Saan sila itinapon? Itinapon sa lupa. Ang trabaho po nila yan, gayahin ng mga tao. Sa verse
Verse 9. Ganito po ang nakasulat pa. Verse 9, no? Ito. Kaya itinaboy ang malaking dragon, ang aas noong unang panahon, na tinatawag na Diablo o Satanas. Ito po yung aas na dumaya kay Adan at Eva. Yung ahas na kausap ni Eva. Ano sabi ng ahas? Eva, sinabi bang Diyos huwag kayong kumain ng bunga ng punong kahoy? Ang sagot ni Eva, oo. Bakit? Sabi niya. Sabi ng Diyos, pag kumain kami ng bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan, mamamatay kami. Anong sabi ni Satanas? Hindi totoo yan. Magiging gaya kayo niya na makakahalam ng mabuti at masama. At nakita ni Eva yung puno ng bunga, masarap na masarap sa kanyang paningin. Kinuha niya po, pinitas niya, kinain niya, at pinakain po si Adan. At namalaya ni Adan at Eva na sila ay kapahubad. Nagkaroon na po sila ng desire. Kaya antimano, kumuha sila ng mga daon, nagtagip sila ng kanilang private part. Pero bago sila matukso, talagang wala naman talaga silang damit. Pero walang desire sa kanilang katawan. Kaya dyan po nahulog ang kasalanan o nahulog ang tao sa kasalanan o sa pambibitag ni Satanas. Eto, nanloloko na naman siya. Anong sabi sa 9? Kaya tinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon, na tinatawag na Diablo o Satanas, na nanliling lang sa mga tao sa mundo, sa buong mundo. Anong trabaho ni Satanas? Nanliling lang, nanloloko. Kaya yung pinakita sa balitang kagabi yun, isa po yung sa naloko ni Satanas. Siguro sabi ni Satanas, sige na, kunin mo na yung kinita niya. Meron ka naman dalang ice pick, tusukin mo na siya. Namatay po yun. Buti nga, hindi siya pinatay ng taong bayan sa Nabotas o sa Malabon nung mahuli siya ron. Sabi ng pulis, dating gawin na yan paulit-ulit. Yun lang nakapagtataka naman sa pulis. Kung yung tao na yun, paulit-ulit, bakit pa nila pinalalabas? Sana wag na nilang palabasin at hindi na makapatay ng tao. Hindi ba kayo nagtataka, kaibigan? Pagka ang crime ng isang tao dapat, kung pumatay, wag nyo na palabasin. Kasi sahib sa gusto, di ba, sinasabi na madalas ng mga pulis yung kung tawagin dimesa, nasubukan nyo na ba nagpunta sa mga presinto? Ang una nyo makakausap sa presinto, kung tawagin sila yon, dimesa. Doon sa lamesa, yung nakaupo, dimesa ang tawag doon. Hindi ba nangyayari, kunwari ganito? Sa susunod laya ka na ngayon, pero sana wag ka nang bumalik dito. Then, mga isang linggo lang, 2 linggo, sabi ng dimesa, ikaw na naman. Kita nyo? Ikaw na naman. Minsan po, meron din pagkukulang ang batas dito Alam niyo yung isang kriminal na walang alam sa trabaho, pag pinalaya mo yan, yung trabaho niya rin dating masama, yun ang gagawin niya. O, tingnan niyo nagbebenta ng droga. Ang tagal na nilang nakulong. Pero paglabas ang trabaho nila, nagbebenta na naman ng droga. Nakulong na naman. Pag lumabas, yun na naman, droga na naman ang hanap buhay. Marami ako nakikitang ganyan diba? Kaya sabi ng kasulatan, kaya pala binanggit ng Diyos yun, kasi yun ay mga karakter o demonyo. Kaya tayo po, pinagbabawalan tayo.
pumatay ng kapwa-tao. Bakit? Ano pa yung nakalagay sa Biblia? Sa Bible po, ganito naman ang nakasulat kay Juan. Sa unang 1:5-19, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Isipin niyo po, nandito tayo sa mundo, pinaglalaruan lang tayo ni Satanas pala. Kaya pala ang tao, kahit tayo niyang gumawa ng masama, bakit siya nakakagawa ng masama? Yan nga po. Ang mundo natin kinalalagyan, hindi ba bilog yan? At nasa labas yung mga tao. Ang nakahawak dyan, walang iba kundi hindi ang demonyo, si Satanas. Siguro sabi siya, guluhin ko nga ito. Isang ikot lang. May pamilyang matino. Iniidolo pa. Sa mga artista ganyan eh. Mamukat-mukat mo, bukas makalawa. Wasak ang pamilya. Di ba? Ang daming mga pamilyang magaganda, inangaan, iniidolo. Inawadan pa. Kamukat-mukat mo, nawasak ang pamilya. Sinong may gawa niyan? Si Satanas. Anong sabi ni Jesus? Isa sa katangian ni Satanas, mangwasak. Talagang wawasakin ni Satanas ang buhay niyo, kaibigan. Unless naisuko niyo po ang buhay niyo sa Kanya, kay Jesus. Di ba? Totoo yan. Marami akong nakitang ganyan. Isang negosyante, yung check, mayaman. Na magkaroon ng sakit, iniwan ni babae, sumama sa ibang lalaki. Kaya sabi ng nanay ng check, pray nyo, anak ko. Sabi ko, nasan bang manugang mo? Ba't ikaw ang nag-ahalaga sa anak ko? Sumama sa lalaki. Isipin niyo yan. Dahil po sa sexual desire, iniwan yung asawa. Sumama sa ibang lalaki. Alam niyo, naawa ko sa anak. Tatlo yung anak. Pang-artista yung mga anak, palibasa, dugong inchi. At maganda rin yung babae, yung asawa niya. Dalawa yung lalaki at isang babae. Pang-artistahin sila. Anong nangyari? Wala. Nung mga ilang taon, napadaan ako sa bahay nila. Nandun yung babae. Oy, kumusta ka na, sister ka ako? Long time, long neck, ginanong ko kasi. Di mo na ba ako natatandaan ka ako? Ako yung nagba-Bible study nung araw dito. Nung ang asawa mo may cancer. Sabi niya, naalala niya. Meron ko nakita lalaki. Puro tattoo ang katawan. Hindi ko pinansin yun. Pero nasa isip ko na baka yun ang sinabi-sabi ng biyanan niya. Nang mga ilang araw, bumalik uli ako doon. Ando na naman yung lalaki. Nasabi ko, yung malalaki yan ang sinamahan mo. Imbis na lagaan mo yung isip ako. O, nagalit. Huwag ka nang papasal dito. Isipin niyo yun. Hindi ba sabi ng pare o kung sino man yung nagkasal, magsasama kayo sa hirap at ginawa. Sa ginawa, walang problema, mayaman yung Chinese. Nung magkaroon ng cancer. Siyempre, kahit anong dami ng yaman mo, cancer is cancer. Iniwan pa. Sabi ko, hindi na ako babalik. Kaya na kasi napadaan lang ako. Kinukumusta kita. Sa isang pagkakataon, nadana naman ako ron. Yung anak na babae. Sister, kumusta ka na? Naalala mo ba ako?
Hindi ko na po kayo maalala. Hindi mo ba ako maalala kung pumupunta dito, nangangaral nung araw? Nung dalaga ka pa? Napunta lang di. Sa totoo lang, hindi ko naman pero yung pamilya bang nawasak, winasak ni Satanas. Kaya tayong mga tao, tingnan nyo ngayon. Diba? Tingnan ninyo ang nature ngayon. Bata, 15 anyos, may dalang baril sa loob ng eskwela na maril. At yung baril na ginamit niya sa tiyahin niya na isang alagad ng batas. Ano sabi ng pulis ng manatsayin? Hindi ko nga po alam paano niya nakuha ang baril kong yan eh. Namatay yung kapwa estudyante. Sumisigaw ng katarungan yung magulang nung namatay. Gusto namin makulong yan. Yan problema, minority siya. Hindi ba masakit yung kaibigan? Na hindi mo makamit ang katarungan. Dahil minor age. Ngayon pinagtatalunan naman ang edad na yan. Ang sabi ng iba sa Senado, kailangan 10 years old pababa. Sabi ng iba, hindi pwede yan, tama na yung 15. Nagtatalo-talo mga senador. Kung kayo po namatayan, nasa ng katarungan? Di ba wala? Kaya masama ang loob nila. Mga previous na balita, mga estudyante, nakukuha na ng baril. Di ba? Bata pa lang nagdadala ng baril. Sabagay, nung araw sa parting Irona, nadaan ako ating gabi ron eh. Ang daming mga kabataan. Talagang may dala pa nga speaking isa eh. Sabi ko, ba't hindi kayo magsiuwi? Matulog na kayo sa bahay nyo. Nag-aalala yung magulang. Anong oras na? Nandito ko kayo. Kita nyo? Mga kabataan talaga. Wala tayong magawa. Yan na po ang lipunang gumagalaw ngayon. Kaya pala, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Hindi ba nung araw yung mga nagdi-deliver ng drugs, mga kabataan? Kasi hindi sila pwedeng makulong, minor sila. Juvenile. Bigyan mo lang 100 yun. Pag deliveran mo ng droga yun, mabilis pa sa alas 4. May 100. Pag mahuli, hindi sila makukulong dahil bata sila. Alam niyo po, liban ng buhay natin, isuko natin kay Jesus. Siya lang ang pwedeng mag-ayos ng buhay natin. Sabi po sa Biblia, sa unang 1, chapter 3, basahin natin. Anong sinasabi ng kasulatan? Unang 1, chapter 3, verse 8. Ganito naman ang nakasulat. Ito. Sabi ni Jesus, ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ulitin natin ha. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos, si Jesus yun, upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Kaya pala naparito ang anak ng Diyos na si Jesus upang wasakin ang gawa ng dyablo sa buhay natin. Ibig sabihin po, kung tayo lang ang wawasak sa kasalanan na gawa natin, wala tayong magagawa. Liban na isuko natin ang buhay natin kay Jesus at papasukin bilang hari ng ating buhay. At anong trabaho ni Jesus? Yung lahat ng ginawa ni Satanas sa iyo, wawasakin niya lahat. Wawasakin niya.
Ayaw nyo pa bang isukong buhay nyo kay Jesus? Gusto nyo ba tuluyan kayong paglaruan ng Satanas? Para kayong puppet? Niya? Hindi ba meron yung puppet yung nakaginaganyan yung mga daliri? Oh. Gusto nyo bang ganyan? Ginaganyan kayo ni Satanas sa kanyang mga daliri? Tandaan nyo po yan. Hindi nyo nakikita si Satanas. Pero lahat tayo nakikita niya. Di ba sa pelikula? Ano sabi ng bida? Pare, wag mong itutok ang baril na yan sa akin. Baka kalabitin ni Satanas. Pelikula lang yun ah. Di ba? Kaya pala dumadami ang mga krimen dahil sa kagagawa ni Satanas. Tandaan niyo po yan. Isuko na po ang buhay natin kay Jesus. Pag sinuko natin, magiging maayos po ang ating buhay. Salamat Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin na kami po ay binabalahan mo, binawarningan mo kami na ayaw mong mangyari kaming mga tao ay magaya kay Satanas, kundi ang gusto mo maligtas kami laban sa masama. Salamat po Panginoon Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito tayo sa loob ng tahanan ni Ate Merly. Yan naman po yung magandang bilag. Ayan po, ayan sila yan. Tama-tama po. Ano yung tama-tama? Nakapag-aral na naman tayo. Pinakain mo kami, Panginoon Diyos, ng spiritual food. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, sana po meron kayong natutunan. Hindi po natin naral ito. Kinuha po natin sa Biblia. Ang salita ng Diyos, Biblia. Ayan o. Nakita yung picture na yan. O, nangangaral siya, nakatrompa. Ito yung trompa. Ito pa yung trompa. Diba? Tsatsaga rin siya. Bakit? Importante ang salita ng Diyos. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.